Update sa mga insidente at reklamo hinggil sa vote buying, vote selling at abuse of state resources. Ating tatalakayin kasama si Commissioner Ernesto Maceda Jr., ang chairperson ng Committee on Kontrabigay ng COMELEC. Commissioner, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Joey, Director Cheryl, at sa lahat ng tagapanood ng ating programa. Commissioner, sa kasalukuyan po, ilan po yung kabuuan ng mga reklamong natatanggap ng Committee ng Kontrabigay at paano ninyo ito ikukumpara sa mga nakaraang eleksyon? As of 8 o'clock this morning, naka 309 complaints na po tayo, no? And reports, yun ho ang natanggap ng aming Committee on Kontrabigay. Kung iahambing po ito sa nakaraang national and local elections ng 2022, medyo malayo kasi dati po ay 1,226 ang total na natanggap. Ngayon ho, nasa 309 po tayo. Kayo na ho bahala gumawa ng sarili niyong konklusyon if it means that we are successful in our campaign. But we do anticipate that magkakaroon pa ho ng buhos ng mga reporting sa mga darating na araw. 10 araw na lang ho ang nalalabi. Commissioner, base po sa inyong monitoring, ano-ano po ang mga rehiyon o lugar na may pinakamataas na kaso ng vote buying, vote selling at yun pong tinatawag na abuse of state resources o ASR? Okay, I'm happy to share with you that we have that data. The top 5 reported regions, they actually track ang nangyari din ho noong 2023 barangay and Sangguniang Kabataan. No? Region 4A is number 1 with 64 complaints. Region 3 is number 2 with 54. Pangatlo ho ang NCR na may 52. At pantay ho ang Region 4B at ang Region 5 na tig 20 ang reports. Kung gusto nyo ho ng breakdown per province, ang top notcher sa probinsya ay ang Laguna, which is part of 4A. Pangalawa ho ay ang lungsod na Marikina. Pangatlo ang Rizal. Pangapat ang Bulacan. Kasunod ay Pampanga, Oriental Mindoro, Malabon at Isabela. Ngayon ho, dahil nga ho sa Permanent Standing Committee status nitong ating Committee on Kontrabigay, nalaman po natin na ganun ho ang experience ng nakaraang rehiyon. Mahalaga itong mga insight na ito moving forward. Na-highlight din ho kung saan siguro dapat mas tuntunan ng pansin dahil doon talaga nangyayari ang kaganapan na ganyan. Commissioner, mas familiar siguro sa mga manonood natin yung vote buying. Pero ano naman po yung example naman ng vote selling na natatanggap ninyo? Vote selling, ano ho yan eh? There are two sides of the same coin. When you buy a vote, that means automatically yung pinagbilhan mo ng boto ay nagbenta rin ng boto sa inyo. No? Ang top modes pa rin ho ng reported vote buying, as you said, pamilyar na tao, pera pa rin ho yan, distribution of cash. Kasunod ho niya ng goods, anything of value. Recently, nagkakaroon ho ng bagong version ng pamamaraan, no? Yung pagbibigay ng mga membership cards. Parang ano yan eh, pag meron ho kayong ibigay na parang you're all part of this group that have entitlements, kasama rin ho yan kasi ang definition ho ng vote buying, anything of value. At pati ho yung mga ayuda, although that's strictly abuse of state resources, more abuse of state resources, but that's captured within the larger focus of the Committee on Kontrabigay. Commissioner, ilan po sa mga kandidato ang nabigyan na ng show cause orders? Ano po ang maaaring kahinatnan kung mapatunayan pong lumabag sila? Maaari po ba silang ma-disqualify kahit hindi pa po tapos ang investigasyon? Sa kasalukuyan po, ang nabigyan na ho ng issue na show cause orders ay 84. Think about that, no? You have 309 reports, pero ang napadala na show cause order 84. So ibig sabihin, yung mahigit 200 doon sa mga report, medyo kulang pa ho yung pinapadalang ebidensya, no? But kung tinatanong ninyo kung maaaring maging basis na ho ng disqualification, na hindi po. Kaya nga ho namin ini-issue ang show cause order para sumagot po yung pinaparatangan. At based on the totality of the facts and the evidence presented, magdidesisyon ho kung magsasampa ng petition for disqualification. In that sense, yung diretsang nagsasampa ng petisyon na galing sa publiko, mas may posibilidad ho yun na magpatuloy dahil yun meron na hong kalakip na mga affidavit, mga litrato, mga accounts. In fact, yung pagdesisyonan ho namin nung isang araw,
na meron hong na-disqualify na kandidato for congressional office, yun ho ay final ho ng isang partido or a public member of the public, hindi ho yun motu proprio. So yun ho ang significance po nun. Commissioner, I understand meron pong partnership ang COMELEC with e-wallet platforms gaya po ng GCash at PayMaya. Paano po makakatulong ito para labanan po yung digital vote buying naman? Napakalaking bagay ho ng kanilang pakikiisa sa amin dahil alam po natin, na-discover natin in the past 1 or 2 elections na yung iba imbis na magpapila or magpa-meeting sa isang lugar, naging mas madali na kunin na lamang yung mga GCash numbers at doon pinapadala. Hindi po pumapayag ang ating mga e-wallet platforms na magamit ang kanilang mga facility para isalaula ang ating electoral process. So kusa po silang nagboluntaryo na nakiisa sa amin. There are going to be limits on daily transactions ngayon hong papuntang besperas ng eleksyon. Maging ho yung monthly transaction limit ay nandyan din. Kami po ay nagpapasalamat sa kanilang napakagandang pakikiisa sa amin. Commissioner, meron po ba kayong mga bagong hakbang na ipinatupad po ngayong taon para masugpo ang paggamit ng pondo at kagamitan po ng gobyerno para sa mga kampanya? Well, una sa lahat, yung pagsama po namin ng abuse of state resources sa saklaw ng aming committee, dahil nga ho, sukang-suka na ng taong bayan sa pagpapanggap ng ibang mga nakapwesto na as if yung naaayon sa atin, inaako po nila na sa kanila nanggagaling. So sinama po natin yan sa ating saklaw, and just like what we did with vote buying, we created presumptions para hindi ho maging mahirap ang pagpatunay namin na sila ay ganun din. At nagkataon po na itong 2024 ay nagkaroon ng 2 landmark Supreme Court cases kung saan on the basis of the provisions on abuse of state resources, meron hong inayunan ho nila ang aming desisyon na may tanggalin na gobernador, may tanggalin na vice governor dahil nga po inabuso ang resources na under their control. Commissioner, kunyari po, meron akong nasaksihan na vote buying o ASR. Paano po ako dudulog sa COMELEC para ma-report ito? Well, please, no, kayo po ay ang aming, you're our eyes and ears, no? Kasi hindi naman ho kaya ng COMELEC, ilan lang naman ang empleyado namin sa bawat isang munisipyo. So, kailangan ho namin ng inyong tulong. Very active ang aming reporting channels. You can find these details on our website, but you can do it, kunyari, committee.contrabigay@comelec.gov.ph, or we have a Facebook page. Sa inyong mga rehiyon, sa inyong mga provincial, city and municipal jurisdictions, very active ang ating mga Kontrabigay committees. Please get in touch and we're going to work on what you report. Commissioner, mensahe nyo na lang po at paalala sa mga kandidato maging sa mga kababayan po natin na botante ngayong malapit na po ang halalan. Okay, to the candidates, we cannot tell you how to campaign, but we are going to tell you how not to campaign. Do not buy votes, do not abuse state resources. We will find you and we will stop you. At doon naman ho sa ating mga voters, kung kayo po ay magpunta sa presinto, ito po ay pagpapatupad ninyo ng inyong katungkulan bilang mamamayan, But sana hindi ho kayo tumigil diyan. Tulungan niyo po kami, you be our body cams, at sabay-sabay po nating tirisin itong anay ng demokrasya na vote buying and abuse of state resources. Maraming salamat po sa inyong oras, Commissioner Ernesto Maceda Jr., ang chairperson ng Committee on Kontrabigay ng Commission on Elections. Thank you, sir. Salamat, Atsek. Salamat, Director.